Magandang araw, ako si Binibining Nova Pahutag Bertuccio at ngayong araw ay pupuntahan natin ang mga taong ating makikipanayan sa araw nito. Tara, samahan niyo ako! Magandang hapon po sa inyo at ako nga po pala si Nova Pahutag Bertuccio at ngayong araw po ay magtatanong lamang po ako sa inyo ng kaunti lamang po. Sana po ay masagot niyo po itong aking katanungan. Ano po ang inyong pangalan? Ako nga po pala si Remy Pahutag Tomadico. Lihitimong nakatira sa Barangay Laguna. Ilang taon na po kayo? Ako ay sa kasalukuyan ay 53 years old. On the way sa 54 ngayong July. Ay, 54 na pala ako. July na pala. Narito po ang inyong unang katanungan po. Kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong pagkatao bilang isang lalaki, ano ito? At anong dahilan po? Unang-una, sikat lalaki. Halimbawa, ay unang-unay ang naging gusto ko sa pagkalalaki yung malakas. Kasi yung kakayahan ng lalaki, kaya ng babae. Pero iba yung may lakas. Ang pangalawa pong katanungan ay paano kung naging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy? Anong iyong magiging reaksyon? Para sa akin, at balidad na din naman sa panahon ngayon, kailangan maging malawak tayo. Hindi natin kailangan i-discriminate kung anong meron siya kasi pantay-pantay din lang naman tayong tao. Hindi tayo dapat husgahan kung anong merong pagkatao ang ating mga anak. Ang tama nga po. Pangatlong katanungan ay papayagan mo pang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Para sa akin bilang isang magulang ay masakit na magkaroon nga ng relasyon sa kapwa. Yun talaga kita. Why not? Inalang tayo na dapat tayo sumuporta. Hindi natin dapat kontrolin ko naman. Pero hanggat maaari, nandun yung pagpapaalaala bilang isang magulang. Ang panghuli pong katanungan ay mayroon bang gender inequality nung nakaraan ng ating pamilya o mga ninuno yung hindi po pantay-pantay na kasarian na may discrimination pa rin? Para base sa aking karanasan, nung siyempre ako edad 54 na, parang nung unang panahon wala pa, parang marami pang nangyayarang discrimination sa mga lalaki, sa babae. Sa ngayon, nagkaroon na ng batas para sa ganyan. Kaya kung sa tanggap na rin ang lipunan at hindi natin pwede silang discriminate. Dahil unang-una may batas sila. Ayun po, marami pong salamat sa inyong mga sagot sa aking mga katanungan. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Nova Pahutag Bertuccio at ngayong araw po ay magtatanong lamang po ako ng kaunting katanungan. Sana po ay inyong masagot. At bago po yun ay nais ko muna po kayong magpakilala at ilang taon na po kayo. Ako po si Dima Pahutag Reynite, 7 years old. Ang unang katanungan ay kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? At anong dahilan bakit ito napili mo? Maging isang lalaki. Gusto kong ako ang maging haligi ng tahanan. Gusto kong maranasan na ako ang magpapangaral at magpapayaw sa aking pamilya. Ang pangalawa pong katanungan ay paano kung naging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy, anong iyong magiging reaksyon? Magbibigla ako. Bakit? Dahil hindi ko inaakala na yung inaasahan kong babae ang anak ko ay magiging tomboy. Ang pangatlong katanungan ay papayagan mo bang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit? Hindi. Dahil ayaw kong maging maging tomboy. Dahil ang pagkakaalam ko, ang pagiging tomboy ay kasalanan sa Diyos. Yun ang nalaman ko sa aking kapatid. Na dapat ay hindi natin pinatanggap na siya tomboy o bakla.
Ang huling katanungan ay, mayroon bang gender inequality nung nakaraan ang ating pamilya o mga ninuno? Ang pagkakaalam ko, meron. Pero nun ay mahigpit talaga ang mga ninuno natin yung sinaunang panahon. Talagang hindi sila pumapayag na ang lalaki ay magiging bakla. Dahil ang ano ay kasiraan sa pamilya kung sila ay magiging bakla o tomboy. Sa ngayon naman, parang ang mga pamilya yung mga may pamilya ngayon may mga anak na tomboy bakla, tinatanggap na nila. Kasi parang hindi na sila kaano sa pamilya, hindi na kasiraan. Ayan, marami pong salamat sa inyong mga kasagutan. Salamat din sa iyong paanyaya sa akin. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Nova Pangutag Bertuso at ngayon ay magtatanong po ako na ilan lamang nakatanungan. Ano nga po pala ang inyong pangalan? Ako po si Rodel Pahutag Mabisong. Ilang taon na po kayo? 36. Ay, ito po yung una pong katanungan. Kahit simple lamang po ang tanong, ay sagot para pag-sagot na po itong tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? Siguro kung ako bibigyan ng pagkakataon maging babae. Ay, ano pong dahilan bakit mapipili ka ng babae? Gusto ko maranasan yung paano naman ito mga babae, yung sobrang dress, yung matalis sa mga makeup, yun. Katanungan ay, paano kung naging ina o ama ka na isang bakla o tomboy, anong iyong magiging reaction? Siguro magiging reaction ko. Mabibigyan o kaya mawawala. Ang pangatlo kong katanungan ay, papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya, babae o lalaki? Bakit po? Siguro unang gagawin ko, papayuhan ko muna yung aking anak na tapos sabihan ko sa anak yung mali ang makipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae. Pero kung halimbawa, hindi na ako nakausap ko na siya, ayaw ng aking sinabi, wala akong magagawa kasi tandaan mo yun. Gusto niya umibig. Okay lang sa akin, tatanggapin ko na. At least naging yung aking pagpayo sa una. Ang ating pong panghuling katanungan ay, mayroon bang gender inequality o hindi pagkapantay-pantay na kasarian nung nakaraan ang ating pamilya o mga ninuno natin? Meron. Sa totoo talaga, meron. Hindi talaga may sa kundi discrimination pa lang kung hindi na malamang tabi, tomboy. Doon yung hindi pagpatay. Iba yung trato nila. Ay, may dadagdag ba po ba kayo? Yung ano naman, sa ngayon, parang napapansin ko naman ngayon, mulat na ngayon ng mga tao sa Juan, parang tanggap na nila na kung anong kasarian, kung anong tungkoy, pati maluwag na tanggapin ng lipon nila, hindi tulad ng mga nakaraan. Ayan, marami pong salamat sa inyong mga sagot sa aking tanong. Ayan. Wala nga naman. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Nova Pahutag Bertuso at ngayong araw po ay magtatanong po ako sa inyo ng kaunting katanungan lamang po, sana po ay inyong masagot. Ano po ang inyong pangalan? Ako po si Librada Bertusio Pahutag, Ilang taon na po kayo? 69. At ito na nga po yung inyong katanungan. Unang tanong, kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? Anong dahilan? Bakit nito pinili? Kung bibigyan kayo ng pagkakataong maging lalaki, bakit? Iba ang lakas ng lalaki kaysa sa babae.
Hindi katulad ng babae, mahina. Ang lalaki ay mas malakas ang katawan kaysa sa babae. Kaya kung ako ang tatanungin bilang kung gusto ko maging lalaki, mas maganda yung lalaki kaysa sa babae. Pangalawang pong tanong ay, paano kung naging ina o ama ka ng isang bata o tomboy, anong iyong magiging reaksyon? Hindi ako nagagalit na siya ay na ang kanya siguro kasarian. Noon nga yung aking anak na tumboy ay nagagalit ako sa kanya noon nung siya bata-bata pa. Pero nung bumalik siya galing sa trabaho ay gupit lalaki na siya, hindi ko na nga rin nakilala agad. Ay kaya kontento na rin ako sa kanyang pagkatao. Kung siya tumboy baga, sige lang. Ang pangatlong katanungan ay, papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na nakipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Ay kung ako umayaw ay mapapayag ba naman siya? Ang tanong, siyempre hindi. Masusunod din yung kanyang kagustuhan. Siya may katawan eh. Kaya wala akong magagawa. Ang masusunod ay siya, hindi ako. Ang huling katanungan niyo po ay, mayroon bang gender inequality nung nakaraan ang ating pamilya o mga ninuno? Yung gender inequality, yung Wala. mga hindi Wala pagkakapantay-pantay. Wala nung mga gender na yan. Parang babae, ay lalaki. Eh sa ngayon, kulawak na yung babae, may tumboy, may bakla. Kaya iba ang panahon ngayon kaysa noong unang panahon. Ayan, marami pong salamat sa inyong mga kasagutan. Wala akong ano man. Sana ay marami kayong napulot na aral sa aking mga in-interview tao. Hanggang sa muli, paalam!